No, Mr. Chair. Of course, I relied on the data that was generated by our people in the department, especially the office of the late Undersecretary Cathy Cabral, especially the initial, the submitted data are actually from the consolidated data by the late Undersecretary Cabral. So, nandun po yung mga MIPS data. And I think, ang ano lang na presidente nung nag-usap kami is actually the only potential ghost projects that I reported to him are those projects that were reported to me dito sa may Bulacan First Engineering District. Wala na pong iba. Have you informed the President na magkaiba yung MIPS coordinates at saka dun sa actual coordinates? Did you explain it to him? Yes, I think in our conversations, I told the President that some of these are locational, the MIPS are locational coordinates. But there is actually what we have as stake coordinates, which is the basis of the contract in itself. But having said that, I assured that the President that it's still in the same area, yung project na yan. It's still in the same area. It cannot be in any other area, Mr. Chair. Because yung gagawin na yung kontrata, I think depende depende dun sa situation on the field that would warrant on the technical assessment on the field. This is where they're going to put up the as-stake project. All right, thank you, former Secretary Bunoan. Let me go now to Yusek Bisnar. Yusek Bisnar, when you found out na meron po mga ganitong mga inconsistencies, meron pong problema tayo sa mga coordinates, na-inform po ba ang palasyo na, Mr. President, na-inform po ba ang Secretary Vince Dizon na may problema po tayo, na may mga ghost project, na hindi naman talaga ghost, pero nagawa naman pala, nasa ibang lugar lang. Were they informed, the Secretary and the President? Si Secretary po na-inform na, and pina-finalize lang po yung report para po mapadala sa PMS and para po makorek yung sumbong sa Pangulo website, Your Honor. Ilan po sa tingin ninyo right now ang ika nga na wrong ang naibigay na coordinates? Kasi, Mr. Undersecretary, ang dami pong kinasuhan, ang dami pong contractor, ang dami pong mga opisyal ng Public Works and Highways na kinasuhan, kung ginawa naman po ang project, yun po yung tanong natin. It's kind of unfair saying na ghost itong project. Lahat tuloy ng buong Pilipinas, ang tingin tuloy lahat ng projects ng DPWH last year are ghost projects. And when in fact, nandiyan naman pala, nagkamali lang ng ika nga pwesto. Dito pala sinasabi, wala dito, yung pala 1.2 kilometers or 1.9 kilometers, nandoon pala yung actual project. Na ano hong action ang ginawa ho ninyo? Ano, to rectify this? Hindi po maliit na problema ito, malaking problema po ito. Mr. Undersecretary, marami ho nakakulong ngayon. May mga ngayon pinapasampina, katakot-takot na sampinang inisyu ngayon ng Department of Justice para sagutin ng mga taong ito. What have you done so far? Go ahead, Yusek Bernabe. Mr. Chair, just to set the record straight po, no, yun po mga naging subject of cases pending na before the Ombudsman or Sandigan Bayan. Ito po ay talaga mga ghost projects po. So aside from the issue na meron nga po mga wrong coordinates, meron pa rin po talagang ghost projects. So are you telling me, is this the reason why, bakit nadidelay tayo? Dahil ito ba ang reason na dinodouble check ninyo kaya wala pa na issue ng mga warrants of arrest sa ilang mga opisyal? Because of this, you want to double check it? Correct, Mr. Chair. No? Kaya po medyo it takes time to validate kasi nga po hindi porket yung initial validation done by the field na wala doon sa MIPS coordinates, we have to verify po kung wala po talagang nagawa
So that's why ito pong 421, it took us time to validate all these sites po to ensure na kapag po may kakasuhan for ghost, talaga pong ghost project. You said 421, di ba ilang libo po yung nabanggit na Pangulo na sa report niya, ang ghost project? Are you saying itong 421 pala na validate ninyo na correctly na talagang ghost? Mr. Chair, yes po. Ito po yung listahan ng ICI. ICI po kasi talaga yung may initiative on this and we are just rendering them technical support po. Pero po yung 421 pa due po of course to limited manpower. Yun po ang kanila munang inuuna and then afterwards po they will expand further doon po sa ibang mga suspected So ghosts. ongoing po ang inyong pag-check ngayon, pag-validate kung talagang ghost or ika nga nasa ibang pwesto lang, nasa ibang lugar lang na ilagay yung project or ilang meters ang layo or ilang kilometro ang layo doon sa MIPS coordinates. That is correct, Mr. Chair. Ilan pa po ang i-validate ho natin? We will defer po to the ICI to give us po yung schedule and to render the final report. But as we speak po, we understand that the 421 malapit na pong ma-finalize yung first batch po na yun. All right, thank you. Secretary Vida, DOJ, ano ang ginagawa ho ninyo ngayon? Kasi hindi ho kaya ang problema dito dahil mali po may mga narinig po natin sa DPWH na may mga wrong coordinates. Pina-check po sa NBI teams natin, AFP, PNP. Wala yung project pero move lang pala ng 1 to 2 kilometers away doon sa actual site na sinasabing dapat kasi MIPS coordinates pala yon, hindi talaga actual coordinates. Meron po ba kayong ginagawang counter-checking also, not just relying sa ICI, kundi mismong mga tao ni to make sure. Kasi nga naman po, marami ho tayong kakasuhan, marami ho tayong bibigyan ng warrant of arrest. What have you been doing so far dito po sa DOJ to make sure po na pabibigyan po ng hustisya ang lahat? Maraming salamat po, Senator. Sa kasalukuyan po, 14 po yung projects na identified na ng Department of Justice sa pamamagitan po ng pagkalap ng iba't ibang pirasong ebidensya, pirasong ebidensya. Kaya po, ito po yung nakasalang na. 14 po na projects na sa amin pong, kami po ay kumbinsido na ghost projects. Ito po ay hinugot dun sa unang listahan po na 421. Dun sa iba po na 421 projects, hindi pa po kami kumbinsido na ghost projects sila at patuloy po kami nagkakalap ng iba't ibang ebidensya para masigurado siyang ghost project. Pero sa kasalukuyan po, tulad po yung sa 14 na yun po, yung 2 po nun, kasalang na po sa Sandigan Bayan. Yung, so 14, 2, yung 12, nakasalang po yung sa isa pong batch, yung involved po yung Sims Construction Trading,